And I want all the blessings of this chapter to be presented and to be preached all of us. And I desire, O God Lord, that you bless, O God Lord, this message, O God Lord Spirit, for our consumption today. In Christ we pray. Amen. Amen. At ikaw tayo. Dahil pag sama tayo, amin. Okay, so dito mo lang sa day after the anniversary. But sabi ko man, hindi sure niya ako student tayo after dating tinatawan. Okay, so actually tayo, dating dating lesson tayo, chapter number 6 in Deuteronomy. At tinugunan na ito yung nga preaching ng masapong preach ko amin. Amen? Makakitiraptor ng bigatan. So nga masapong discuss na nung dahil ito may sa kamayatan ngayong nga message iti book ti Deuteronomy. Because dahil ito yung subject na isulat Deuteronomy, it encompasses a lot of great avenues. And ladies and gentlemen, kung kaya nga agbog pa chapter 7 until I'm going to master the chapter number 6. So I am just still guessing, but I hope that this is not the last preaching of Moses. So in truth ko pa ganyan, tapos tinastakot bawat yung dito na sayat before we are going to partake. Kakaroon ng barbarong hangan nakiruwi niya chapter 1. So iti scenario dito yung napasama. Kat ni Moses kat nagrusa, suna. He was barred from entering the promised land because he strike the rock twice. Kat hanang amugay mo di rock kanina ni Kristo. Kat di ibawag na iti nga patro. Isumot ilaki mo na kinamo sa Kristo. Kat kapugor di pungtot na kunang ni Lord na patayon na ni Moses. Kaya agsupli di ko, kaputawad tinanong. So they wanted to kill him. And permiti isunat ka anusan nga tao tinamutan ni Moses. Isunat ti kasasaksian nga tao tinamutan nga. Po mo namawatan di kasasaksian. Isunat ti kaimaan. Na ima isuna. Isunat ti kaimaan nga tao tinamutan nga. And nakaumot kapag jay makukunang rebel ni tao. So he strike the water. Kat agyaman because na-discover kung hindi ibaunan niya Apo Diyos, i-promise lang na ito nga'y anak na katwapay kayang pinayat niya Apo Diyos nga'y mag-fellowship pa ni Moses kadagita tao. For how many days? Or maybe months? Or weeks? Ako nga mo, but makita tayo nga at tapalang ni Moses kadagita tao kat anyang ay karamina ko ni Moses. Basa ko lang nga itat ko the best ko kanya ng preaching. Kaya kung ay i-settle down iti doktrina kanya na taawa na kon. No, God will take him somewhere else and he will send the Israelites to conquer the promised land. And there is something in this chapter that will reveal a certain Christian type. So, itingay big principles na kaya kung makita yun, like history the Bible, manipod Exodus, Deuteronomy, ingana nakapasok na ti promised land. Dahito di kung pula tayo may nga analogy nga iti nga makukula ngay nga saints in the Old Testament ta iti kami anak ni Apo in the Old Testament itinagan na saints ang napay Christian ta iti Christian ta nagapong kinapos sa Kristo. Iso nga saints pa iti naganda na ito nga anak ni Apo. Kat dagitoy saints nga dagitoy nakakapsat. Iso dati mag-picture ti Christian sa tangan yung Testament. Iso ka di dyan nagdaliasatan na manipod Egypt, ika na po nag-promised land. Di mo di picture di Christianismo tayo, manipod, idinamat ko din Kristo, ika na matay tayo. Amen for that? Right. So di dyan, analogy na. The greatest analogy of Christianity is the history between the conversion or the salvation of the Jews from Egypt, out of Egypt, walking in the desert for 40 years, and entering the promised land for how many years? It is settling down there. Makita tayo mo ni David itong agbal nga King Ijay na-isenta na ito dyan ni Saul, ni Solomon until ni Jehoiachin the last king. So, DJ iti makukulang ay history of the Old Testament. Doon tayo ito, ikakatot ka history of the Old Testament saints. This is the picture of Christianity today.
Alright, so I want you to understand that because that is one of the biggest principles in the Bible. Now, as we go to this book of Deuteronomy, again, I'll repeat again and again, because it has a value in our perception regarding the Word of God. Ni Moses katunan na, what can I do? Hana ko nga makapan di promised land. Kanya ngay kastakay. So, tingkastana ko, in-establish na ngayon, di doctrine, iti bawat thing before nga apan di promised land. Alright, so chapter number 6, the title the third preaching of Moses. I cannot tell if that is the third or the last, but that is the third preaching of Moses. But as I read this chapter, I realized, ladies and gentlemen, that importante nga talaga gaya. Di dyan ngayon nag-ibatyan ni Apolos kini Moses nga nag-fellowship niya da. Because by that, God used Moses to settle down what should be settled before the lives of the believers. Before they will go by themselves to live for themselves for God. Kat iti nga mga friends, naganong ng tao may nga they are doing something like that because they are influenced by people. Nung naganong ang tao mga ramin, lumasitan yung mga ramin, awandan. Iso kayo nga-defeated yung kasang Kristyanismo. Iti Kristyanismo, kakamsat kat, masulwan, ti may sakang tumakdal, ti sariling saka na. Nga di saydana, kakamsat. I was talking with some of my nephews at the wrangling about the dagdaga and then they're so inayapanak manong oras and then di kapsat may gawin nalikat agmurmursit nanay ko na awan pa iti takder na awan pa iti kung wala na kastan and I was thinking that kasi mo si Kristyanismo masapol na natin na matikat natin kung mga agmurmursit na we need to have a stand on our own feet, amen? Yes. Masapol na yung hanggang ngayon na may influencer na awan ka ng kumakaste. You should have the standing, what we call awang bigam ije, ada term ni Paul ije, hanggang matinag na takder, wala na kastan. I cannot quote ije verbatim na inusan ni Paul ije, about faith. Kat, daita, kakapsat nga iti philosophy ni Moses. Una na katsakbay kung isen na gitong tao, apan di pamisnan. Masapol ko na nga maisulwak sudat ko nga doktrina. Amen. Tapos tinastakot, they will become a Christian on their own, they can stand on their own feet, and they will never be influenced by others. So, influence is a very, very bad thing. It is negative or it is positive. Okay, so that, until kita ganito because I'm really ready to nakalkalo na ito ng chapter. This is one of the greatest messages, I may say this one, that this might be the greatest sermon that Moses have ever preached to people. But isumot tinugot ito after the anniversary. So, nagmayat ito nga timing, ito nga ayon tayo chapter number 6. So, let's go. The third preaching will, so here, in Kargapon, the question, the very hint, ito yung message, I put this way. How did he inculcate God in their inner being? So, dahil ito yung question rin sa kung it is already suggested of something that is inside this very chapter. Nga iti mission ni Moses, kaya't na ngayon nga i-inculcate, i-puson ti masakan maysa about faithfulness to God. Kaya't na ngayon i-establish suda, i-establish na isuda, the whole being na pagkatao na about God. He wanted to do that. And how did he do it? It's something that is really magical for me. Because gusto ko lang atitug ti kot preaching ng tagsaw because kalkalan ti am like that. So kasi ti kot tayo at ti purpose tayo. Kas ano nga in-inculcate ni Moses di jay kay faithfulness iti bawat maysa ko makanya da iti Dios da. Tapno awanen ni Moses faithful na ta kini Apolos iti suda. So they will live on their own now. So Moses is very very up to put something, a golden foundation to their own faithfulness to God. Kat, sige, mapanta yun. So, number 1, talo nga ay actually rito eh. Tatlo nga ay may memorize yun. Kinarga ko ti talo nga letter, talo nga ay. Number 1, introduction. Diyan ti first na tayo because iso ka talaga kagana yung 1, 2, 3, introduction. Number 2, kat instruction. Number 2, kat instruction. Kan number 3 kat incertitude. I-explain kung ito na ito ng bandang ay na talo. Ada ti talo nga content na dahil ito nga chapter. Number 1 kat introduction. Okay, so let's go to the introduction. I have at least talo
nga sub-points tayo, introduction tayo. Number one. Iti lang ito yung introduction na 1 to verse number 3. Iti Deuteronomy. A under that there was a law by which they should abide. Iti first point ko actually to make it law abiding. So, basahan tayo. Verse number 1. Kuna na. Now these are the commandments, and the statutes, and the judgments which the Lord your God commanded to teach you, that ye might do them in the land whither ye go to possess it. So, kuna na, now these are the commandments, the statutes, and the judgments which the Lord your God commanded to teach you, that ye might do them in the land whither you go in to possess. So, kuna tayo nga, that there was a law by which they should abide. Anya iti quality, anya iti kayat ni Moses nga mapasama. Kayat na nga ma-establish kakapsat na yung pagkatao da. Nga iti biyag da, ijay promised land. Individual man da ito'y, family man da ito'y, we know as a nation, kat ada kuma iti common ground nga pagsasabatan da, kini Apo Diyos. Nga mang igalot kanya da, iti na ito nga Diyos nga, dadayawan da. Kata ito'y kakabsat nga foundation iti panagbiag da. Kaya di mo sa ibaga kanya da nga, lumapang kayo dyan, iti first nga masapol sa ada iti consciousness yo, ada iti Diyos yo. Kata ita nga Diyos, ada iti lintag na. Nga ita nga lintag, iso ti pagbiagan nyo. Tapos tigas takat, makapagbiag kayo iti pagayitan iti Diyos. That is the first idea nga kahit di mo sa nga ipakita. So, no i-apply ito tawag sa akin ito, very simple lang, kasimot lang. Nay anak tayo dito kung kumpurmi ang lugar. Sama-samali ti tatang tayo, sama-samali ti nanay tayo. Of course, am I right? Sama-samali ti kultura ng kapan tayo. Bigit ng tayo ayaw manumay nga sa utera ito eh. Kangkanaoy, Ibaloy, Ilocano. Kung kumpurmi ti kultura nga ng kapan tayo. Kanya at dati amin dito eh. You see that? But itila ito yung klase iti panagkag tayo. The question ito yung amo tayo ba nga natayo? May sa akin, namati. Kat bilang namati, ada iti Diyos nga, ada iti Diyos nga authority tayo. Kat dita nga Diyos, concern iso na, nga ito yung kakamsat nga pagkaanak na, kat pagkatatang tayo kanya na, kat mabalinlaang agtultuloy, babawat iti mo ko na nga unity tayo iti Diyos. And that unity from us to God is what we call cemented by His laws. Isong adangay tilintag kumangay nga sursurutan tayo, itibiyag tayo sa namati. There must be a law by which we are bound, each and every one of us. And so that when we are going to defy the law, we are guilty before the God who gave us the law. Isong mga Christians, we are not only liberated as a person from being a sinner to forgiven sinner. Nudikat may sa tayo may napanswa kung naisanakan. Tapos tikas tangay iparangarang tayo ti pagka-Diyos ni Apo Diyos na mo tinaga. Bawal iti panagbiag tayo itilintag na. Kung tayo tanga panagbiag tayo itilintag na, double-bladed ijay. Number one, it will show the world that we are different being. It will show the world that we are not already from here, but we are already heavenly beings. That we have a God on whom we have to do. We have a God on whom we have to do. We have a God on whom we have to do. We have a God whose laws are binding in ourselves, and we are going to abide to that one. That is the first essence of that law. Number two, it will show the world that we are different from them. Iso nga di kat personal di jay, as well as pangmasa. Personal in the sense that when you live under the law of God, you are good in the sight of the God who gave you that law. So Christians, I want you to know that we are not as free as the devil here, lawless in the sinners who are lawless, but we are free in the essence that we have already a God who we have to do. Masapol ka na ti Diyos tayo. Kung ti kahit ni Moses, pagkakanyada nga,
Lumabang kayo dyan. Amo yun, when I was a kid, at taragalak ni aso iti. Ikas na, high school lang, ikalot ko yung aso. But igagalot mo gamit yung aso, delikado. Tumangsit. Umungungat. Ang kagatpay. Ngam no, inikat mo di kanina ti aso. Lakaw kung kompromita para na. Kasi ti doggy, kamaupunan niya. Kaya tayo na mati, we are not like that one. We are a trained dog. Nga tayo may nga na-release mo talaga nga aramin panagagay tayo. Nudi kat nakagamot tayo pala ang ijilinted ti Diyos. Nga di dyan ti mang-limit king ka dyan papanam. Kasi no awan gamin ti manggagamot king ka, kung kompromita pa na mapukaw ka. Wala nita aso nga inampun nyo nga rin, amarit, napukaw. Awan ti talina. Kasi masawal nakatali tayo, kat apay nga ta. Kailangan tayo gamin nga maitatali itilintag ti Diyos. Without that tie, mapukaw tayo. Mabalin nga, spark the golden thing sa tanas, mapangkajay kat napukaw kan. We must have a tie nga manggagalot kanya ti Diyos kat isuleta di word ni Apo. Di nga analogy, tikait mo iba kanya, yun iti number 1 nga instruction, that there was a law by which they should abide. So Christians, we have a God by whom we serve. And He has a law by which we are going to learn and abide by it. So dito first nga introduction na. Number 2 introduction. That the law should inspire godly fear upon them. Nga di nga dito, handa kayo sungat, manggagalot kanya na tapno nga handa ka mayawawan, pero mong talaga. Ludikat, that the law should inspire godly fear upon them. Let's read verse number 2. Una na. That thou mightest fear the Lord thy God. So, anya yung word na fear. Hanga di fear, ito yung nagwagan ti fear. Ti may isang amin, ti fear ka dread. Kasi di makakita ka kalalya. Kung kalalya ka punuhan. Nagpaputol ka. Hanga kasi kuma. Tani apo yung tang papututan. Nudi ka, iti may isang essence, iti fear ka respect. Manumay ni Marcos dito ka, we need to respect him. That is what called the fear. Tuwakdal ka makanaw the president, because he is the man. You see, kasi nga fear, di nga when itatang mo kat, nakita mo kat, ma-feel mo yung nalagaw sa niya, in respect to him. Biglang itimpla ang tikapi, amare. Ang nga dyan, dati itimpla ang tikapi, kasi amare. Itimpla ang tikapi, katong sa paas na kasi. When there's respect right there, there is an awesome respect. Di dyan nga fear, di magpagana nga, dati dyan lintag nakakamsat kat, ma-respeto tayo kuma iti Diyos. Okay, so dito number 2, that the law should inspire godly fear upon them. So, kuna na that thou mightest fear the Lord thy God to keep all His statutes and His commandments, which I command thee, that thou in thy son's sons, all the days of thy life, in thy days, may be prolonged. Okay, so, dakal itining sana dito nga banag. When we were young Christians, we feel that serving God is a burden. Sa akin nga mapipilitan, mabubutang. Nung nag-grow ka kasta, dumakal ka nga iti pamati makukuna. Maadalan di kararwa mo di makukuna nga panang respeto ti Diyos. Kat ito'y kakapsat pailaan iti pag-struggle ti adungan na mati. Nagano pa lang may have a question to you ladies and gentlemen. Do you respect God? Ang dapat ti ipapyo kanyanan, ti respeto tayo kanyanan. Do we have a respect to the God who created this universe? Because we are doing our best, ladies and gentlemen, to respect Him the way that we do. Ngam makitang, iti na ito yung chapter nga, iti respect kakapsagatahan na yung maala na iti pagkatao. Hanga maala kakapsag na iti makukunang na yung iti virtue of respect. Iti anyaman nga banag. Ludikat maala na ito yung virtue of respect babad di panangadal di statutes niya Apo Diyos. You see, so it is learned. Having a godly fear is not something that comes out natural within a man. Because kunang the Bible that all of us are sinners and there's nothing good in a man. Especially in our hearts. Ngam dati kunang nga dati nga that thou mightest fear the Lord kunang na di jay kat effect di jay iti law nga aramidon da. So ada di pamislan. Iso nga dito iti makukunangay nga second introduction na.
That the law, that number one, that there is a law by which it must bind you with God. Number two, that the effect of that law must incur upon you respect to Him. That you will respect Him all the days of thy life. So, young people ka man, igana mo, bakit sumakay ka? You still worship God. You still serve God because that is what we call respect. And until our dying day, until our last breath, we must respect God by worshiping Him and serving Him. All the days of thy life, kurang na kami ngay. Iso ka na ito ngay, makita may nga, the Word of God is one of the greatest forces on earth. This Word of God is one of the most powerful, what we call, engine in this universe. Because nung naadal ti tao di jay, they will become somewhat fearful to God. And that is what I am afraid of this morning. When I learn about this one, I say to myself, how many people learn the Word of God and they respect God the way they should? And that question is still unanswered. You see yung tatang sapa, I want to tell you that. That itatang na isalakan tayo, our assignment today is to sit down every Sunday. And sit down every Wednesday and learn the Word of God. And as we learn the Word of God, we are being, ladies and gentlemen, we are growing in our fear towards God. Di ko mag-effect na di law ni ako. Iso ngay makita ngay di Diyos that very, very systematic iso na because di amin ni pagkano atay ti mo ko na nga result na. Kasi di ko na di law of God kat handa nga manggagarot kayo kanyak no di ka di law of God kat it is so powerful that it will incur upon you respect to me. And when that time will happen, that all of the Israelites will respect God and worship Him and serve Him all the things na kwan, iti aming objekta. At naala ni Apo Diyos sa DJ mo ko na ngayon aim na para kanya na. Introduction tayo lang So dito number 2, number 3. Number 3, napitas mo ito introduction na C. That keeping the law would prolong their lives. Sino kanya tigas na matulog-tibiyag na? Oh, siyak lang. Ang amin tayo. Kayo daw, bakit tinugtibiyag tayo kuma? Nung makakitak di kalajigal mo. Bigyan tawon mo, kung 73, ayun, mayat pilang timan eh. Kaya kakalay ato na palang timan ita butil tiyo. Sa amin, makalayat mo tayo 73 kan. Nagpinsa pa lang tiyo, kat kapala na kayo. Asla pa lang timan nga, inuuna lang no siya 5 years, na 70 na. And, you know, iti mo ko ng atin duga pa nagbiyak. Kanta ka maala dahil iti mo ko ng Health 101. Nagaro kanya iti mo mga Health 101. Kahit may iba kanya yung nagiti sa serve dahil iti katang perfect din nga mga patilog tibiyak. Dali, nagapugod sa Australia po at aming nangang kami dyan sa nagginang restaurant kasi kapida ka 200, 150. Di kinang mga 500, hanap pa nga nabsukwin. Gusto mo nang anak, tinagawin ako nun. At kita na ka talaga mas bago yun. Kita na gano'n. Manong milligram ni caffeine na, wino pa. Iba't bati na. No, kapi itin. Una, gusto nga madidin dito na tulitin. And he is health conscious. Health conscious na, tapos na tao. Ngam, hindi ngay, nagtungawak, panunod ang Deuteronomy. Iti mang paatitog ti panagbiag katang health consciousness. Although mayat dyan I'm not discouraging that one. You need also to, amat-amat kapunta nagpisa kasi nag-agawin mga kapitaba. I'm telling you, ladies and gentlemen, na iti mang pulong, tigat tayo kat, na iti mang verse na rito. Hear therefore, O Israel, and observe to do it, that it may be well with thee, and that he may increase mightily as the Lord thy God, thy fathers hath promised thee, in the land that floweth with milk and honey, that keeping the law would prolong their lives and bless them. Actually, duwa lang kailangan ito trabaho talaga. Nagaroon sa tao sa Amerika, di England, kung conformity ko na ngay, ikarkarga din listahan pa nung manid, tibiyag na, duwa lang kailangan tayo. Number 1, atidug na panagbiag. God blessing. Amen? Sa oray mo, atidug tibiyag mo no, awat di blessing mo diyan yan, nagtikas tamay. Atidug tibiyag mo, apa kalimangkay, bagmagna, katawang pagplitin. Atidug nga, atidug nga panagsangaba.
Isungay nga ti Diyos ka tidwa ti kahit na lang at tidug ti biyag tayo kung bendisyon tayo. Nung kasalungay dita, dahil man, we need to keep the law of God. Kasi lang, iti kwa. Isungahan tayo kasama ti doktor ta, dinayin ti doktor dito. Ipresenta na lang tayo one exercise ka tayo kung kurni. Nung dati yung namati, dahil ti Diyos ti magbaba kanya tayo. Because iti kami mangitag kami iti at iti nga biyan ka Diyos kami dita. Amoy ba kapag kay nagsapa? Sakbay nga naring ito, naring ni Apo Diyos. Kahanga matulog ni Apo Diyos, yan mo rin? Sinungat at bangunok ka na dito yun. Sinungat at bangunok dito yun. So nga iti, mula kita ko, tanda ko na nag-gilay mo ni. Nakayuhan yung amo ni Jay, kasi nga talaga ni Jay. Sinungat at bangunok dito, ikunan na. So, tininabangon tayo, agyaman tayo, tanabangon tayo. Hanggang angaw niya, baka pula yung ako niya, talaga si Jay, makita ano tanga nabangon. Ano niya sa balay ng lugar. It is because Diyos di makita ti, tawon. I was just thinking of my friend who died at age of 27. Kung nang apay na tangatay na lang ito. 27 lang taon, ni Tony Adiblo. Kung nakahulog ti, paano, di niya tinag-problema na siya. Nung pasti ka talaga gayam, tibiyag tayo kat, kinukwenta niya Apo Diyos. So, kung wala kanya yung alarm clock to di langit, alarm clock. Nung tinagan mo ko, Simon Cowell. Nung 69 years mo, 69 lang tinakagay at alarm clock mo. Tato last hour mo, agre-read yayan. Tato na kunyitigan, kriik! Konan, bumabang na ako angel, apan nakalanan. Tapos diyan, so nga nung nabiyag tayo, at kapot, inikan na tayo ni Apo Tibiyag. Iti Bible, nung pasahan tayo, Diyos, di makita iti, tawon tayo. At naka-base di dyan, iti panagpurnog tayo kini-Apo. Kung di blessing ang kayo tayo nga maalay, so kung makararag tayo, dito yung mutang nga maalay di dyan. Hanga nga po iti, anyaman nga ba nagludigat nga po iti, bendisyon ni Apo. So, obedience to Lord God. So, di ang introduction ni Moses to. Lumakita din introduction ka, kompleto ti Israelita, nga mangdungan di dyan. Tatan, ti problema na tansul parang ito eh. Kasalungay. Kasalungay nga marami ito tinitag ni Apo ko. Nag-ring at pilintag ni Apo Diyos. Di kinakapot yung mga tao. Am I right? Kung di kaslangan nagngato, walintag ti Diyos, kaslangan ito mga makalayat pa yung minsan. Salamat na unay, tadi jay maupuna nga dynamics, iti panang ubay. Adda na sumarno in preach na. Isu di jay number 2, instruction. So, kompleto rin chapter 6 natin. So, number 2, instruction. A under that, here. Diti first, hangkon nga ikagat team, sa letter nga may mesa rito eh. Ala ako, di ada yung Bible mismo. So, the instruction comes at that here. So, Christians, di kailangan tayo lang gawin, mabibidisyon ng kat, di ka unaan kat hanga ima. Nga nagagit kag trabaho, tang bidisyon ng ka. Hanga masol ti, butoy ti sakang na. Kalay atin yung bantay, tang lubumak ng kahaan. Iti first, kakapsat o, sarang tayo kapartin, ti paging bidisyon ng kat, lapayag. So, nga ada-ada yung may niya. Sa tipan panunod tayo ng bidisyon, kat, no, nagagit ti masol mo, nagagit ti sakang mo, trabaho. Sa bali, ti arithmetic ti Bible. Iti first ngayon, pagkat di Bible nga, arabin tayo tapno, umatitog, tibiyag tayo ka ng bendisyon ng tayo, kat masapol ka nung nalaing tayo at dunod. At anya nga, di dunod tayo. Una na to'y, the Lord our God is one Lord. Anya ka nung dunod tayo, nga masapol, nga ititawag, umatitog, tibiyag na. Anda iti Lord na, nga mang itod, iti atitog nga biyag na. No kaya tayo mabindisyonan, ala ti Lord na nga makita di blessing iti jay. Kat di jay di Diyos na dinayaw din tag sa pagyaman tayo, tahan tayo na ipan ti kulto, right? Because nung napan ti kulto ay awan ti pag-asta nung ni Baal, tinapanan tayo ni kabunyan, awanan ti pag-asta jay. Wino di babae nga Diyos, awan ti pag-asta ti jay. But you see, ni Apo Diyos. Number 2 nga philosophy na dito yun, He is only one. Amo yun, udwa ti Diyos, delikado. Tanong nag-apos kayo sa nga Diyos, apa kayo sa nga Diyos mo nun? Tanong nag-apos ka mo sa nga Diyos, aksubli ka mo sa nga Diyos. Tadi kas lang ayam ti panagbiag.
kakabsat ko na ni Apo, dugom ko na. Adda ko mati Diyos mo, tibiyag mo. So maawagan tayo bagang kahit so ti Lord ito ti Lord isuti brain mo, isut pangmandar ka. Hanggang ngayon nagkuting, hanggang ngayon baga kanya na. Kahit di ka so ti Lord ngayon Diyos nga, master mo nga, we are like servants, and He's our master. Di ka na so, so ko na here. Iso mo tatang sapa, no ti Lord, mo tayo, we must change our Lord. Masapor ko awatan tayo ni Kristo agban na Lord tayo. Kaya iso na ti, mag-iturong, iti panagpip tayo. Kat DJ, ti may sangabanan nagdugdug tayo. Apay nga aron ti tao nga interno. Apay nga aron Kristiyanong handang tusalbi kini Apo Diyos. Because they are not listening. Handa nga among adat ti Diyos nga dapat nga pagserbihan ka. Iso ko na ni Moses kanya da, sakbay kayo nga apan ni Jay, dugay yung dito yan. Nung napang kayo Jay, kat awanak ikayo, kat na kayo kagbeg sarili yo. Kahit po dugay yung adat ti Diyos. Diyos nga dapat pagserbihan nyo. Iso nga yung hanto nga pagserbihan sa sarili tayo, amen? Hanto nga pagserbihan nga ununa ti pamilya tayo. No di kat pagserbihan tayo, ti umuna nga Diyos. Kat di kat iso ko na ng our Lord ko na na. At pusay sa term na di Jay. Our Lord ko na. Iso ngay nga ko na ni Moses kat tayo di Diyos nga Diyos kumot nga nagserbiyak no apay nga dakot ka ditoy. Mas ako nga adat Diyos. Iso ngay nga Christians, we need to hear God always when He speaks. We need to hear Him when He speaks. That is a very good instruction. Kung ang iso ngay nga natin yung Kristiyano, masapol nga nalaing tayo ang tunod. Okay, so dito first, number B. Number B, love. So number 1 nga instruction kat heal. Number 2 nga instruction kat love. Do you understand what love is? There are a lot of people who say, yeah, I understand it. What is love? Love is blind. Of course, that might be one of the true wisdom of love. But, di love nga dahil nga kasalita, isuro di Bible na ito eh. Isuro ito man kitang. Love, number 1. Love, number 1. With all thy heart. Iti ayat kakabsat kat may nga puso. Related ti puso di Number 2. Iti love kat related iti karanwa. Soul. And then love kat related to mind. Let's read it. Kuna na. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. Ito may sanga na question na kahit English. Kuna na, with all thy heart. Kuna na. May samot ti puso tayo, meron? No, 30 kung puso ko, with all your heart. No, may samot. Tayo nga tanga, all your heart. Kuna na. So, with number 2, with all thy soul, may samot ti karwa tayo. And with all thy strength, may samot ti strength tayo. What does this mean? And yet, meaning of the eye. So, let's take a look on that one. So, dito natin may sanga. Okay. Read this one. Heart is cardia. Already, kalis kat what dito. Among dito. In Greek, the term cardia, it literally refers to the physical heart, but is used metaphorically in Scripture to denote the center of physical and spiritual life. The heart encompasses a human thought. So, heart and mind ko na actually may mensahe dyan. Basit lang, the hair breath lang tinag-differentiate. But it encompasses also the mind. Passions. So, that we yan. No heart ko na tayo. Passion. Di term important nga maaral about heart. Desires, appetites, affections. Di yan no. Affection, passion. The heart is considered the seat of one's personal life, where choices are made and intentions are formed. Okay, so, ijay puso mo di jay nga madesisyonan ti banbanag. Ijay kamay nga pag-decide no when winuhaan. Ijay ka decide when no or yes. Kat di jay puso ko na with all your heart. Apay nga ka with all your heart? Kasi makita tayo gama dito yung ag-decide tao. Maamin ko mangay nga tikay isang ngay with all your heart ngay kat amin nga banbanag about God kat yes amin. Hantay ko mga piliin lang naging banbanag nga kaya tayo mapiliin about God. Di jay may maging tayo kat tayo mapiliin. Everything about God, you must say yes to it. Divinity all of your heart. Because it is where you decide. Katkulan na kasta, in biblical terms, the heart is considered the seat of one's personal life, where choices are made and intentions form. The core of one's identity. It springs from emotions, thoughts, motivations, courage, and action. So, bumaba ka. Dahil ito important nga pa nakita the Bible about the heart.
the seat of one's affection. What is affection? Look natin affection, the things that you care. Look at Matthew 6. For where your treasure is, there will your heart be also. Anya timinin na diay. Datayo nga tao, ang dangay di diay patayo, ang dangay di banbanag nga pinaka-importante kanya tayo. No sino ka no, wino anya nga banag ti pinaka-importante king ka, di diay pwede heart mo. Anya ti kunan ti Diyos. Ang value ti kuma ijay ti mo kuna nga pinaka-importante. Ang kuma nga diay banbanag ang daki ka nga itot ti Diyos. No di kat di pinaka-importante kumakat di Diyos nga nang itot ti katibiyag mo kun amin mo. Di diay ti kat sa with all your heart. So with all your heart, so datoy ganun kat ada ganun niya ti kanya-kanyang kwato ganun choices na turabot talaga. Ada rin ti pinaka-importante kanya tayo. Kasi kahit ni mo sumigawa kinada, before you go to the promised land, you must know this one. You must have God in your heart. Nga isuna ko mati pinaka-importante ti puso. Second ko mati sarili, second ti family, second ti amin na banbanag turabot talaga. All must be God. So, di meaning timaw ko na all of your heart. So, what is that? Love with all our heart. Anya mat nga soul. Number 2, soul. Soul, the word soul. Greek dito eh. Psyche. Ang psyche nito no Greek. Niya ti Greek na dito yun. Dahil yung word mo, i-Greek mo rin ito. Sehe, branda. Sehe, ang psyche, Sehe, wala no Greek. In Greek refers to the soul, but has a broad application including life itself, the individual life, or the self. The soul is the seat of the feelings, desires, affections, aversions, our heart, etc. It's that immaterial part of human that can ascend to a higher plane of existence after physical death or be used more broadly to signify the essence of human life. In Mark 12:30, open in Logos Bible software ko na, loving God with all one's soul implies a commitment that encompasses one's entire being and existence, extending beyond the physical to exclude emotions, feelings, desires. So, nung natin yung tao kanukat, so natin apan yung langit. Una na. Okay. Ngayon, explain ko na ito, the biblical explanation ng Kristo. Luke 12, let's go down. Ito man. Malagit yun, may isang tao, nagmula di hektarya nga luti na, 10 hectares, minulaan namin di patatas. Amin ang klase din na ito. Hindi ko ang tinmamay na. So, nag-arami tikas nga building na 5 stories sa building. Pinuno na di patatas di first floor. Karot di second floor. Sayuti di third floor. Amaret, beans siguro di kwan. Tripulo siguro di last. But after that, dahito din ka na. Una nakastart. And I will say to my soul, story to soul. Soul, kinasaula pa ito sa sarili na. Thou hast much goods laid up for yourself. Nutatako mo rin yung partner said, oh soul, you are now very rich. Nutatako tayo. Nung yung mga na po sa validity kasala, iikot-ikot na pa eh. Thou hast much goods laid up for many years. Oh, I am rich now. Soul. Kuna, take thine ease, eat, drink, and be merry. But God said unto him, thou fool, kuna na, this night thy soul shall be required of thee. Nagmadimot nila ito yun. Nagmula-mula, di manong hektarya, nag-apit, kabigatan na matay. Tayo di alarm clock na nag-red yun. Tad ko na niya Apo, matay kan. Tad ko na niya Apo kanya na, anyang ay di mag-ala ka na ito yung na banbanag. So, anyang timini, di karawa dito eh. Di karawa dito yung kakapsat kat. Di kahit nga sa unti ko ang ikat di dyan ay, look na love the Lord with all your heart ko na di karawa. Dahil ito ko nakita ngayon, iti karawa kat, dahil ito nga iti magtataraga kay iti blessing, financial blessing, tas dahil karawa gamit dyan. Dahil ito nga magtataraga kay iti pamilya,
manong anak. Dahil ito yung magtatalagay iti, manong at iti, niya ito pension ko, no, 60 ako, susunod ito yung karawa mismo. Well, isulat yun dyan, patak ng tibalay nga 3 stories, nga atin na. Amen? Tilugan na nga duwatak, no kuning kat at sinuglat. Amen for that? Ada ako mati, jacuzzi, yun ang tibalay. Sunod ang jacuzzi natin. Amen? Pag amen ko, kamay, tali dyan ka parang hanggang matitini. Ano hanggang jacuzzi, swimming pool, o may pasi. Amen? Kasi parang karano magagin dyan. So, ko lang na nga, you love the Lord thy God with all your soul, tiga meaning na di kakapatagkat, apart kadagiti material nga banbanag kung mga kayat mo. Sapay kumata, kayat mo nga maadadag kita, no, on top of that, Diyos kumapayat mo na. Amen? So, nagito, amen, parang dyan nagmamayat, nga kayat ni Solomon sa American life, at di amin. No, sapay kumata, on top of that, ni Apo Diyos ti adayjay nga ito nga nakatugaw. Because may hipokrito no pala kanya yung mahapok na kakabinisyunan. Kahit kumad, no, 1 billion ito nyo, I want at manitagos. You see that? I need money also to build a building. And we want to be blessed by the Lord. You see? But ladies and gentlemen, that is just the soul. Isulit na nagimang pagpado kanya ito itikay to amenities. Pag untak ulat ko na dahil ako mga soul mo nga mga ayat, ibanbalag na mo talaga. Ayat doon na pag Diyos more than nag-ibanbalag ka rin. Kapaingat na. Kasi hindi nagpalangkwad yung tao ko na baknang akon, agtugawak kitit, agragrag sakak. Maag ka, o nga ako, matay ka no rabi. So ngayon nga rin na matikat, nung inikan na kanya Apo Diyos iti kinabaknang, kung power mo nga mga ragsak, praise the Lord kuma. Kung tayaw isuna o na this your life, apay na ta, because hanga amin na benisyon ng katay ka at panakabalin nga, ma-enjoy din ang panagbiyak na. Unless may mga di Diyos, amen? Iso ngayon na di Diyos kat very, very important. So, damdamagan nyo adangay kahit ni Moses nga drive dito eh. Hano ka pa yung kahit nga mapanpay dyan. Okay, so bumaba tayo manin. So, na tayo soul. And then, lastly, under tayo mo ko lang B, strength. Wala na. Strength is loving God the best that you can do. So, the strength ka po ng Bible mat. Kat may sabi tangay nga DJ ngay the best na aramidom. Now, DJ, 1 Corinthians 16, 15 to 16, basahan tayo rito eh. Wala na. I beseech you therefore, brethren, ye know the house of Stephanas, that it is the first fruit Makia, and that they have addicted themselves to the ministry. DJ, tikat ng sound DJ. Nung una na nga, love the Lord thy God with all thy heart, ma-addict tayo kumati pa nagsalbi ni Apo. Look at Akias. Kuna, ay, agaso ba nito? Isuda lang, tinaibagan, di Bible nga, they were addicted to the ministry. Sapay kumata, ma-addict tayo at ministry tayo, paka-addikan tayo. They get something, serving God with all our strength. Iso ngayon nga, dahil ito strength tayo, dahil ito humans are most powerful engines in the world. Kita nagdadakol engine na kita daw invention ti utak ti tao kita. Nagdadagita tao ay nga ipandat strength ti utak at invention kat isuda kita eroplano nga tumayag no dagita nga strength dapat 23 hours nga study na kita na 1 hour lang iturog na. They put all their nerves there to what until nga ma-discover na. Dapat yung mga scientist na 24 hours di pa nagre-research ka kastan kat hindi ko kat nagdigos hindi na-solve na dyan, tin, maray hindi nga nakalabos. Kapag dyan, ragragsak na. Kalabos dyan pa, nagragsak na, na-solve na dyan mathematics na. So, they put all their nerves there, they did all their best. Gusto mo natin matawag, natin mo ko na best tayo. In our best. In doing the things for God, must be one thing, maramihin tayo. So, mga Christians, if we sing for God, if we serve God, if you're going to worship God, we worship God the best that we can. Amen? Kasi muna na with all the strength, dahil talang pati kaya. So, Kristiyano, iti question to sarili ngayon, kasanong ito mag-serve ni Apo Diyos. Dahil talang pati kaya? No, you can still do it. Yes. You can still do it.
Right. Because the Bible says you are going to be blessed by doing this one. And deserve ba ni Apo Diyos na ito to the best tayo? Yes, my friend. He deserves it. That we are going to do the best that we can. So, deity number B. So, ayan yung number 1 manin. Instruction, number 2. Ay, number 1. Introduction, number 2. Instruction. In under instruction, hear, be, love. With all thy heart, with all thy soul, and with all thy strength. So, kapsat, kailangan ni Apo Diyos yung taas ng panagayat. Panagayat nga, ikabil mo to the best ng panagayat mo. You see, ikabil mo ti kararuang. Ikabil mo ti passions mo. Di heart at di passions tayo. You see, the things that, di solve the things that you care. Di heart tayo kat, di ngay, kunak na tayo ngay na, di ngay, yung out tayo ngay, you want to do. Affection, kunak ma. You see, di kaya mo aramidan, and you're going to put all your heart right there. I realized that I was thinking in the Bible. No, anya nga iti verse na tao man ang ibaga na with all his heart he did it, awan tinabiru ka. Because no panunod manipod kini Abraham. All his heart he did it. Napanak mo kini Jacob, all his heart he did it. Napanak kini David, all his heart he did it. Napanak kini Paul, kasi lang. So ngayon, awan tigagan ti Bible nga may isang karakter mo na ikwan. All the great men did give their heart to the Lord. They love Him with all their heart, with all their soul, and with all their strength. And then number C. So kung mapayag tayo letter C. Keep. Amen. Ano yung may isa? Hear. Number 2. Number 3. Keep. Hear, love, and keep. Ano yung keep? Panginulinan tayo nga kada gito nga manpanag. Arami ito lintag na, ay ito tiniapo Diyos, daggan tayo. Panginulinan tayo nga kada gito nga. Number 1, in thine heart. Number 1. In these words which I command this day, shall be in thine heart. Anyan kahit kasama ni Jai? Ija heart kami katitanga, Jai, kuna kanya yung amin nga banbanag na importante. You know what, adi mo kuna ngayong mother's pearl. At adi mo kuna grandmother's pearl. Dagi mo ba katitatangay dagi nga diamond da. Adati part di balay da nga, adati pangisuk-sukan tayo dyan. Dagi mo babakanang mo, adam ti bangkungay nga, lukatan na bangkung, ikaragani, pinaka-important dyan. And iso nga, dagi mo muna kay nga, grandmother's pearl, mother's pearl, na kunan da. Dagi nga ka, babanuran nga banag, na han nga basta-basta nga lugar tayo da. Itimat, kababanuran na ba iti puso ti pakabirukan ti tao no sita. Isu di ti papanunutem, isu di tayo ayatem, isu di ti alalagaam. So kung ni Apo, everything that I said, put it in your heart. Number 2, pagkagaan tayo. Not only in thine heart, but in thine house. Number 2, niya ko na, and thou shalt teach them diligently unto thy children. And shall talk to them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by thy way, and when thou liest down. With all the doctrines, na isulo kanya tayo, anyat ko na pagkargaan tayo, ipuso tayo. Number 2, ibalay tayo. Kasano ka ikargam ibalay mo diyan? Nagita, isursul tayo, kung anak tayo. Yes. Sakbay na nga matulog, ibaga tayo. No agreeing na, ibaga tayo. No apart eskwela, ibaga tayo. No apart elementary, ibaga tayo. Kanya na high school na, hingga na college, we're going to talk about it. We must keep these doctrines in our house. Tapos tigas paling anak tayo, agbalin ang asla kanya tayo. And number 3, in thine eyes. Nya ko na in thine eyes. And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. And thou shalt write them upon the post of thy house, and on thy gates. Anyan in the eyes, manin. Tanong tayo matawag, makalipat tayo. Isungay nga adat, ikargada dyan, imaan da, ikargada dyan, tibano da, ikargada pa dyan, poste palay da. Ano agawin na ngayon, makita ni ilo ni Apo at amalagit da. No, agbano da, sakbay ng apan, important na business da. No, agbano da, nakita na nakaso, di na po, ang kalmada. So, in thine eyes. So, ladies and gentlemen, we are forgetful. Kahit nasunti in thine eyes na ito, di ba, di mata tayo, kahit yung nagbibintas, di makita tayo, di matakot, isusalan tayo ngayon na mangpili di kamayatan.
Oh, iso ti mapili di mata. Iso nga no, ako ng kamahitan kung mga ba nagkakitan tayo dilited ti Diyos. Di di panagayat ti Diyos. Di lo ni Apo. Ni Apo Diyos kumakumbaga. Di di ito may karga. Di puso tayo. Lastly, amen? At tindog ka talaga. Magnawa tayo ba? Di ba kanya yun? Amen. Number last. Yan, the first, introduction, instruction, incertitude. Ayan, incertitude. Incertitude kung uncertainty. Amon ni Moses ngayong after 20 years, that is a year of uncertainty. After 40 years, mamati kayo ba ti panagbalbaliw? That's right. Won, ang nalay ng balbaliw tao. No, yang people ka pa, kalag-tulag tukag sabihin niya ako Diyos. No, nagtawag ka ti 40, 50, kat nagaroon ti balitok, ti sing-sing ti ina, nabidibidisyonan kan. Malipato mo tagkantan, ti choir. Ay, sorry. Malipato mo tagsabihin niya po. Dahil tati may sangin baga, nagkinantayo ka din. Incertitude. The meaning of incertitude is uncertainty. Doubtfulness. Or doubt. And yet, the argument ni Moses ito, verse 10, look at that. And it shall be, when the Lord thy God hath brought thee into the land which he sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, to Jacob, to give thee great and godly cities which thou buildest not. Verse 11, in houses full of good things, which thou fillest not, in wells dig which thou diggest not, vineyards and olive trees which thou plantest not. When thou shalt have eaten and be full, then beware lest thou forget the Lord. Kaya ito yung incertitude. Ayan ang incertitude na ito eh. At da ka nung possibility yung mangyari na dapat mawarningan da. Kanya hindi na mawarningan da. Ngano na panda ka nung promise land kat nakapaktakdol di kanya-kanyang mansyon. Kat naala da, ti kinabaknang da, kat nanganda. Malipatan na ti Diyos. Dito yung kung awatan. Kat ti question dito yung nga inintriga ka ba na dito kat asano nga makalipat ti tawar na bendisyonan. Anayan na bendisyonan tayo kat dapat kat mas faithful tayo ko, am I right? Amen? Nung at gagamitin singit na nga word ijay, tayo kitan, tayo man ni. Look at verse 11, the last na phrase, una nakasta. When thou shalt have eaten, past tense niya, and be full, you may forget God. Iti blessing ka, kakas na nga wine, nga makabartok. Nakakita ko yung lalaki nga nalipatan dan no anyada no nabartak na. Pada dyan ay 3 feet height na. Kasnas na lang. Nung sa sabato ko, naamo kasnas na. Mayat na yung nakakad mo. Nung nabartak, kas lang nga giant na yun, pukapukaw. So 3 feet lang. Imbis na, makasarda kanya, katawaan na eh. Tali hindi nabartak, nalipatan na, nung marot height na nga, 3 feet lang kaya. As jay nga ti panangkitak iti Kristiyano makabartok ganti blessing malipatan na yun. Nung kita nyo kaling nasa ito, i-analyze ko na saya. Ayan na ito, kakabsat nga ti kwa jay ayan ti problem ni jay. Kita nyo ako na when thou shalt have eaten. No, mangang kakastat tinag-imas na makan, kat na-experience mo nga, di jay nga sweetness di makan, ijay nga napan amin ang di intention mo. Kay mo, ijay nga yag. Iso nga imbis na dyan, itag kingkati kwa, iti importante, di naraman ng hindi apang kaasi kasuun. Iso nga in mind ni Solomon one day, una na kasta, awan tibanag dito na about 300 ang namayat. Kasi kung na inikan na kanya apos 1 million kano, kahit mga 10 million. No, hindi ka na 10 million, kahit mga 100 million. No, hindi ka na 100 million, kahit mga 100 billion. Isungay nga DJ nga eh. Gapo di palang kahit mo DJ. DJ kan nga, ang purpulso, tibiyag mo, ijayan ti at wala ramido mo. Nalipatan mo ti panagsabi kinaapo. Kaslangay nga tumamunay. Di ba no, ako kukwartang pa? Nag-imas ti tuyo ko sila. Tambos. Nung ulat 1 million mo, ikat
Pag piro kamantan nga, nagigay nga restaurant nga 3-star. Tumamnay nga dyan, ukot sa'yo, di ba na? Ma-imagine, ma-imagine nga dyan. Kasi dyan yung tao. Magluawan ti, masidawan ti kwarta, nag-imas ti soy kan mantika, kasama niya. Nag-mind nga, when we were elementary, we are like that. But if you have money, apin nga tumamnay, pati Skyflix, tumamnay. Tumamnay, ti Skyflix, no, ano kwarta mo ilipinam. Because nakasenter kagabi dyan ti nalaman ng maligay. Isulat at yung idea na ito. Kuna ni David, ni Moses, when you have eaten in full, you may forget God. At sumay, lagi na bindisyon may kat, ijay tayo dan. Kasi iusok, kas parin kita, tumampamo dan. Handa nga mga nagitanan. Napiksa ka, 2 days ka nga agwawanti ka dito, kakapil lang ako ta. Yung balito, di paltok, tinitam, di ba sa amin? Napanasa niyo sa amin, 3 days kaya mo, pag di paltok, di ako, 3 days ka nang naman. Hindi lang rinumar sa ito na amuan na Lunes ka, pag Friday nga lang rinumar. Gawin yung paltok. Kasi yung tao. And even in the Old Testament, they knew that like Moses. So they that incertitude. So ladies and gentlemen, I would like you to know this. Nga makabartot, isignisyon niya ako. Gusto ko pala ni Moses, beware. Beware. Amen? Tapos kumatanong, ang faithful na pinako, mabidibinisyon na tayo, your feet will always be always on the ground. Do not fly like a ghost. Am I right? So, di kayo na so, dahil ito, ikargamit, chapter number 6, iso nga hangkuang kahit kapag chapter number 7, hangkuang kahit na panunutan nga, dahil ito yung tilas na preaching ni Moses. Kasi ang mumutunulas na preaching ni Moses, ito yan, babati piman may sabi, iti bantay. Kadali 6 million Diyos papandan, at babati may sabi, iti. Hangkuang kahit na babati, dahil ito yung preaching na. This might be the third or the last message. Okay, so, dahil tayo, this is the Deuteronomy chapter number 6. Are you enjoying our Bible study, ladies and gentlemen? Basahan tayo man chapter number 6. So, itikas lang kayo nga makakuha tayo ito yung masam up tayo dito. Kaya niya ako, Diyos ko, matulog-tigyan tayo. Kaya niya ako, Diyos ko, may bidipidisyon tayo. Itiklo lang dito. Itatali tayo, magsalita tayo, dilintid ni Diyos. We will tie ourselves with that. And we will keep it. And we will love Him because He is the only God that we have. Awanan ti Diyos na nagduman, iso na lang. Nuhat din pa lang ayatan ni Apo, sino may na Diyos kumati dapat na maayat no hanggang iso na lang. So sa tangagsapa, I think we need to commit to God in prayer. Ibaga tayo Apo, surang kung wala tayo puso, kararwak, sa strength ko nga ayatan na ka. Surang kung wala tayo malapayat ko Apo, na dugod sa kaso. Agkaralit tayo aming kapsat shall we pray.